Hi! Pag-uusapan natin ngayon ang net worth. Ano nga ba ang net worth? Ang net worth ay equal sa what you own minus what you owe. O sa Tagalog, lahat ng pagmamayari mo, ibabawas natin dyan lahat ng pagkakautang mo. So, what you own, yan din ay tinatawag na assets. At what you owe ay tinatawag ding liabilities. So, assets minus liabilities, yun ang net worth. So, papakita ko sa inyo, nandito si Erica. Mamaya malalaman natin kung magiging masaya ba siya or malungkot. So, kukumputin natin na net worth niya. Okay? So, example, under assets, si Erica, meron siyang bahay, halagang 2 million. Meron siyang kotse, halagang 800,000. Meron siyang MP2. Wow, nagsisave siya sa MP2 50,000. At meron siyang savings sa mga digital banks amounting to 150,000. So, magkano ang total ng kanyang assets? Ito ay 3 million pesos. Wow, 3 million pesos siyang assets. Ngayon, yung liabilities naman, ang i-compute natin. So, dito sa bahay niya, nag-loan kasi siya sa Pag-ibig. So, meron pang natitirang utang or loan na 1 million pesos. Doon naman sa sasakyan niya, dahil may car loan din dito, meron pa siyang 400,000 na kailangan bayaran. CC or credit card kasi nag-travel siya, nag-Japan siya. So, meron siyang payable na yun sa kanyang credit card na 90,000. At ayan, ng utang kay Mare, amounting to 10,000. So, magkano lahat ng liabilities ni Erica? So, ito ay 1,500,000 or 1.5 million. Ngayon, sabi natin, assets minus liabilities, yun ang net worth. Alamin natin, magkano ang net worth ni Erica? So, 3 million less 1.5 million, ang net worth niya ay 1.5 million pesos din. So, ang tanong, masaya ba or malungkot si Erica? Sa ngayon, masaya siya. So, ngayon, masaya si Erica. Sa next video natin, malalaman natin ano yung magiging epekto ng mga posibleng pagbabago sa assets and liabilities niya. If may natutunan ka sa video na to, don't forget to follow, and syempre kung may questions ka, lagay mo lang yan sa comment section. Hi there! So ito na yung continuation ng ating discussion about net worth. If you remember sa ating first video, kinumpute natin ang net worth ni Erica, which is 1.5 million. And she was happy with that, no? Masaya talaga si Erica. So ngayon, sabi natin, let's say after a year, no, with the changes na nangyayari within that period, ano kaya yung magiging epekto nito sa net worth ni Erica? Okay? So, let's say, for the assets, yung kanyang bahay, dating 2 million, ngayon ay naging 2.1 million pesos na. Alright? And then, yung sasakyan, dahil ito, nagde-depreciate, so from 800,000, ito ay 600,000 na lang. Okay? MP2, nag-retain siya, hindi siya nakapagdagdag dito. Itong savings naman niya, ay from 150,000 nawala. Naging zero. This was due to an emergency. So, nagkaroon ng medical emergency and kailangan niya magpa-hospital. And naubos yung savings and ayun. If we total the 2.1 plus 650,000, ang total na ngayon ng kanyang assets is 2,750,000 or 2.75 million. Bubaba yung assets niya. So, move naman tayo sa liabilities. So, sa home loan, ito, may nabayaran naman siya. So, from 1,900,000 na lang to. Car loan, ito, 320,000. So, nabayaran pa rin naman niya. And then, credit card. If you remember, yung credit card, 90,000 is from Japan. Nabayaran niya na. Kaya lang, nagkaroon siya ng additional or panibagong utang due to the medical emergency na 180,000. Eh di utang kay Mare yan, nabayaran naman na niya yan. So, wala na yung utang kay Mare. So, total ng 900 plus 320 plus 180 is kano to? 1.4 million pesos. So, bumaba rin naman yung liabilities niya. So, compute na natin yung net worth. 2.75 million less 1.4 million, magkano na lang? 1.35 million. Okay? So, from 1.5 million, naging 1.35 million pesos na lang.
So, tumaas or bumaba? Tumaba siya ng 150,000. Because of this, malungkot na ngayon si Erica. Why? Bumaba yung net worth niya, nagkaroon pa siya ng additional na utang, and right now, wala siyang pera sa savings account niya. Ano yung dapat nating maintindihan sa video na to? That it is important to recalculate your net worth at least every year or annually. Kasi dito natin makikita kung bumaba or tumaas ba yung net worth natin. And if bumaba yan, ano yung pwede natin gawin para mapataas ulit ang net worth? And if tumaas naman yung net worth, is tingnan natin bakit siya tumaas and is there a way para mas mapataas pa natin siya. So, on the next video naman, ibabalik natin yung saya ni Erica. And what are the ways to increase your net worth? If you have learned something on this video, please don't forget to follow and repost this video and share this to your friends. If you have questions, lagay mo lang yan sa comment section.